Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video na to ay gagawa tayo ng battery pack na 3S8P gamit ang mga lithium-ion na battery. So itong ginawa ko dito ay nakahinang. Pero sinubukan ko mag-spot weld. On. Ganda yung usok na yun ha. Kumapit na. On. So kada testing ko naman, titignan ko yung battery temperature, wala naman nagiging problema. 34. Ang katabi niya, 33.8. Yun, yung maganda. Matalsik-talsik. Ayun, butas na naman, no? Team na naman yung kahoy. Kailangan natin ng sewing machine. Hiramin lang natin yung put switch niya. Kapangan ko lang. Lakas. Butas. Pakangan ko. Pakangan ko ulit. Kaya ganun. Tingnan lang natin to. Ito. Sumanda yung usok. Kumapit. Wala. Pero pag silang dalawa, isang spark. Ganda kapit, butas pa ngayon. Kaya kung titignan natin, butas pa. 12.81. On. Mas malakas ngayon. Layo nun, no? Nabutas. Yun, mukhang maganda na yun. Kapit na. Karin. Sapat. Ayaw talaga kumapit. Baka kumapit yun. Ay, nabutas lang. Ayun. Wala na. Pero pag dito lang, lakas ng spark. Pag strip sa strip, natin ng usok, kapal, no? 12.78. Ganda pa ng voltahe natin. So, ano yata ako, Yun ang nangyari. Hindi maganda ang kinalabasan. So, ang nabawelding ko lang, yung mga strip sa strip. Pag nilalagay ko sa battery, ayaw kumapit. So, ang naging problema ko ay ang battery. So, ang battery ko ay 3% healthy na lang. Sa tingin ko, hindi niya kayang magbigay ng mataas na current para sa mas makapal na tab. Kasi itong makapal na tab din ang tinesting ko. So, mas makapal kasi ito yung tinanggal ko sa original na battery pack. Yung connect pa siya sa laptop, yan yung tab niya. Mas mataba kumpara sa nabibili sa market, yung nabili ko. Okay? So, yan yung wiring ko. So, una, may push button ako. Ang gamit kong timer ay 220 volt. Ito yung sa outlet na kusang namamatay ko. Tapos, gumamit ako ng magnetic contactor na 220 volts. Kaya, pag dinina natin to, meron siyang timer na kung ilang milliseconds lang ang setting natin sa timer. So, ganyan ang setup ko kasi wala akong 12 volts na relay na mataas ang current. Ang wiring diagram niya ay simple lang. So, ganito lang. Ito lang yung contact ng timer. So, disregard nyo na to. Naging overkill na to. Kahit wala na yan, pwede na. So, pag pinindot natin push button o pedal switch, magkakaroon ng power yung timer. Tsaka itong normally close ng timer. Dahil lang para mabuhay yung R. Yung R yung relay o yung magnetic contactor sa kaso nito. Tapos, depende sa setting natin time,
mag-open ka agad to. Pero yung timer, boy pa rin hanggat nakadiin tayo sa push button. So sa ganung paraan, kahit mapatagal tayo ng diin, constant yung palo ng relay natin o contactor para hindi tayo matagal mag-short kasi short natin ang battery dito. Yan naman ay 220 volt. Pwede rin naman yan kung meron kayong high current relay, kapares nito. Meron yan sa Lazada, tsaka timer na 12 volt. So push button lang ginamit ko dito, pwede sa battery na rin yan. Mas mataas lang ang rating ng relay na to. So wala akong ganyan relay kaya hindi ganyan ang wiring na ginamit ko. Meron pa isa dito. Pwede rin to 100 amps. May nakita ko sa YouTube gumagawa ganito rin. So yung dulo nito ay pakong tanso lang o yung ginagamit sa mga bangka. Sa fishery supply marami yan. Tapos gumamit ako ng 8mm na wire, automotive wire. So yun lang, hindi siya gumana kasi sa tingin ko yung battery ko hindi niya kayang ibigay yung amperahe hinihingi natin. Kailangan kasi natin at least 300 amps minimum na ma-short natin siya. So delikado talaga yon. Ingat kayo kung gagayan itong project na to. Mas maganda kung meron kayong car battery, mas mataas ang kayang ibigay nun. Meron yung mga CCA. Tapos yun nga, ingat kayo. So kailangan natin naka-gloves, naka-goggles kasi may mga tumatalsik na spark. Pwede yung mag-trigger ng apoy kung meron kayong flammable sa paligid nyo. So do it at your own risk. Kahit naman maginang tayo ng lithium ion. So delikado rin po ang lithium ion. Kaya doble ingat tayo pag magagawa tayo ng pack. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga diagram na ginawa ko kung sakasakaling gagayain nyo. Sa tingin ko, hindi na magandang bumili pa ng battery para lang gumawa ng spot welder na kagaya niyan. Kasi nga, bibili na lang tayo ng spot welder kaysa battery na bago para lang ipang spot welding. Okay, hindi design ng battery na pang welding talaga. Tinignan lang natin kung ubra kasi maraming gumagawa na ubra. So yung battery ko hindi ubra. Kasi luma na siya. Pero pag tingnan natin sa datasheet, kaya niya mag-discharge ng 540 ampere. Ayan, nakalagay max discharge current, 540 ampere, 5 seconds. So, nasa 100 milliseconds lang tayo. Pero, ganun pa man, hindi pa rin kinakaya. So, pasensya na sa mga nag-request ng gusto ng spot welding, makitang mag-spot welding tayo. So, hindi umubra. Kaya, siguro sa ibang pagkakataon na lang, sa ibang materyales. Kaya sa ngayon, hinang na lang muna tayo. Simulan na natin to. So, sa hinang na lang tayo ulit. Ang panghinang na gamit ko ay 60 watts lang. So, naburan na siya sa katagalan. Ito ay Lotus. Mura lang to. Maglalagay ako ng link sa video description. Tapos, soldering head, tsaka soldering case. Pero kaparehas ng dati, palagi tayong mag-check ng voltahe bago tayo mag-parallel o gumawa ng battery pack. So, full charge ko na ulit to, mga 4 na araw, 5 araw na bago ko sinimulang gawin yung spot welding. Ayos, hindi nagkakalayo-layo. Tapos sisiguraduhin natin lahat. Yung ipaparallel natin. So, negative lahat, positive lahat. Madali naman malaman yung positive, merong ring. Tapos negative ulit lahat. Tapos isa pang palatandaan ng positive, merong ganito yung side niya. Sa inyong positive side. Ito yung negative side. Niliya ko na yan. Nilinis ko na para madaling kapitan ng panginang. Kaya na pa nakasaksak yung panginang ko. So, kailangan mainit na mainit yan. Hindi mo nagkakalayo. Pwede na natin ito kinangin. Pero gagamitin natin yung tabbing wire pa rin. So, ang plano kong gawin, lalagyan ko muna ito lahat ng LED. Tapos, saka natin ito ipapatong. Lalagyan din natin ito lahat sa ilalim. Para paglagay natin sa ibabaw, para may LED sa ilalim, may LED doon. Paglagay natin panginang, dikit kagad siya. Puro paganto muna tayo. Ayun yung mga tama ng spot welding natin. Alaala na lang. Ito, gumawa ko ng jig. Lagyan ko lang ng guhit. Yung guhit na yan, ito yan. Pinapatang ko yung kada cell. Tapos naglagay ako ng screw doon, tsaka kaprasong bakal dito. Ang plano ko kasi, iipitan ko lang to, screw ko ng konti para kumapit. Para lang hindi natin nawakan, kasi mainit yan pag nilagyan natin ng panginang. Okay, testingin natin. Makakapitan ng panginang. So yan, sa ganyang paraan, saktong-sakto dun sa tapat nun yung paghihinangan natin. Subukan natin.
Yan. Kailangan talaga ng paste para mabilis kumapit. Tanggalin natin to. Magagwantes na ako at napapasok ako pag nagiinang. Mapit ng konti. Lagyan din natin to. Naangat. Yun. Sakto ba yung mga nakataob natin? Itin na kagad natin. Sa dulo kagad tayo. Lang ang temperature ngayon kasi naulan. Minute ng konting battery. 37 pa to. Palamigin muna natin. Kada inang natin palamig tayo para hindi mapuwersa. Tapos ito puputulin ko na to. I-short din natin tong positive sa kanya. So puputulin natin to. Abot dito. Para sakto na yan dyan. Iinang na lang natin dyan mamaya. Kung may spot welder sana tayo, pati yan, spot welding na. Sa tong gitna, hanggang dito lang. Tapos, maglalagay tayo ng pagganon. Pwedeng latin natin, pwedeng hindi naman lahat. So, kahit latin na natin, walang problema. Gagawa lang ulit ako ng ganito. Ito pala ang 0 volt natin. So, susundin kasi natin yung takbo ng BMS. So, ito ang magiging 0 volt. Ito yung magiging B1. Itong ilalim. So, itong ilalim na to, magiging shorted to. Ito yung B1. Ito yung B1 natin. Ito yung B2. Ito yung B3. Bali, dito, ito yung B1 natin. Ito pala yung B2. Ito yung B1. Tapos ito yung B+, ito yung positive. So, sakto na yan dyan. Titingnan natin yung gagawin natin series sa parallel. Para sumakto dito, hindi na tayo problema. So, kung ginawa natin itong B negative, ang layo. Dito siya pupunta. Okay? Delikado yun. Doble ingat tayo, mas madali kung sa negative, sa positive medyo mahirap. Kita nyo to, sumabla yung panginang ko kanina, dumulas ka doon. So negative side na yan, so delikado na mag short. Okay, as may nakuha akong technique, tingin ko mas maganda. Nangkin dulo, kailangan may lead na yung tip ng panginang nyo. Aray ko.
Kailangan may LED na yan. Yan. Mati-verify natin kung kumapit. Tapos meron ako ditong stick. So, sa ice cream, sa popsicle stick lang. Pandiin lang kasi mainit pagka kinakamay. So, hindi ka pares nung una, dulot-dulo agad. So, isa-isa na lang para mabe-verify kung kumapit talaga. Ito lang para may diin. Mabe-verify natin kung kumapit siya. Yung isang kamay ko nakaila. Nakaila yan dito. So nakikita nyo ako ngayon, hindi ako ganong maingat kasi wala pa namang connection tong mga to. Kahit magdikit-dikit to, hindi mabubuo yung circuit kasi blanco pala lahat sa ilalim. Pero mamaya ibang kaso na, mas maingat na tayo. Pero mas maigi na rin mag-ingat. So yung dumikit, hindi pwedeng magdikit yan. So yan, nagdidikit yung strip ko, walang problema. Kahit dito, walang problema yan. Kasi hindi pa tapos yung circuit natin. Wala pa sa ilalim. Open lahat yan. Ibig sabihin. So ito ay hanggang baba ulit. Sobrahan natin ng konti. Walang problema kung magdikit yan, dalawang yan. Sa ngayon. Mamaya ibang usapan na yun. Yung battery negative natin, tsaka B2. Sakto naman. So kailangan talaga may sobra ng konti. So iiga natin to dito. Sakto lang. Sobra. Okay, babawasan na lang natin mamaya. Madali lang siya. Kahit normal na gunting lang kaya. Napakanipis niya. Tapos ito, lagyan natin to ng short. Dito. Para tapos na tayo sa isang side. Pag ganito. May nabibiling strip na naka letter H na. So pang dalawa na talaga. Kung mag-spot welding kayo. Tapos mas madali. Lalagyan ko na rin to ng paste. Mas madaling kapitan. Dito tayo didiin. Try muna natin. Ito yung sinort natin. Wala. Dito yata. Yan, 8.4. Konektado na lahat yan. So, naka-series na yung ilalim nitong dalawang to. Pag nagdikit to, usok sigurado. Okay? Ayan ang isang sa problema sa soldering place. Nag-iwan siya ng residue. Na parang, yun. Na parang soft drinks na natuyo. Anyway, lagyan na natin to lahat. Pwedeng hindi lahatin, pero lalahatin ko na. Para lahat meron. Tapos, saka tayo lilipat sa kabilang side. Yan, nalagyan ko na lahat ng jumper. So, kumapit na may hinang. So, unti-unti lang. Itong side na to na lang. Pero tatakpan ko muna to ng karton. Ito, karton na to. Para pag nagginang tayo sa kabila, hindi na tayo pwedeng mag-short. So, ito magkadikit dito. Itong dalawang to magkadikit dito. Ito ang magiging positive natin. Ito yung 4.2 volt. Ito naka-short. So, meron akong dinrawing dito para lang pala tandaan kung alin yung magka-short. Para matakpan pati itong ibabaw na to. Lagyan ko lang muna ng tape. Yan. Masisilip. Tama, masisilip. Okay. So, ito yung
magka-short dito, ibig sabihin, itong side na to, ito yung positive natin. So, unahin natin to lahat. Saan side ba merong nakalawit? So, dito nakalawit. So, maglalagay tayo ng positive hanggang doon. Tapos, tatakpan na natin yon para to na lang ang gagalawin natin. Okay, nilagyan ko na to lahat. Pero sa oras na to, kailangan doble ingat tayo, double check. Double check tayo palagi. Ito ang positive. Yung side na to. Tapos, huwag natin pepersahin. So, pinapalamig ko konti. Para tayo magtuloy-tuloy. So, malamig naman panahon nyo kasi kung narinig nyo yung tunog sa likuran, naulan. Medyo naiilang ako eh. Lagyan muna natin to ng temporary electrical tape. Mahirap na mapunta sa usok yung ating ginagawa. Papunta sa wala. Yan. Kasi pag dumikit tayo doon, tandaan natin shorted to sa ilalim. So, usok yan sigurado. Buti kung matutunaw yung wire natin. Kaya doble ingat tayo pagdating dito. Kahit gaano talaga kaingat nagkakamali pa rin. Pero simple yung pagkakamali lang naman. So, dito nakalabas yung mga wire sa unahan. So, baligtad ako ng kabit. Dapat dito nakalawit. So, okay lang naman. Puputulin ko na lang to. Maglalagay na lang ako dito bago kaysa bunutin ko lahat yan. Maglalagay na lang ako sa kabila. Pero yun, iuuli ko na. Okay? Para papunta na yan sa ating BMS. Okay, double check ulit. Yung shorted natin. Ito yung positive. So, ito na yung gagawin nating letter H. Wala itong magkakadikit na. Pero itong electric tape natin, kailangan matanggal. Natin dito. Yan. Lalagay natin to dito. Safety natin. Yan. So, lahat to magkakadikit.
Okay, ay nakabit na siya lahat. Palamigin lang natin konti, tapos kabit na natin yung BMS. Itong isa, duduktungan ko pa to. Kasi dito yung 12.6 volts natin. Parang hindi ko kursado itong isang ginang na to. So, palamig, tapos saka na, pag natin pupersahin, so kailangan natin magtiyaga. Siguro sa paghihinang ko, umabot na ako ng mga 3 oras. So, inuunti-unti ko lang. Huwag natin pupersahin kasi para hindi uminit lahat ng cell. Pero bago ko ito ikabit, lalagyan ko muna ng wire dito sa input-output. Okay? Meron pa 2 habang dito. Nakalagay sa kanya T. Siguro to para sa temperature sensor. Sa battery. Okay, dinouble check ko na lahat ng hinang ko. Okay naman. Nilinis ko na rin siya ng alcohol. Tsaka basahan. Tapos, ito may kulang pa pala ako isa dito. Yung nagkamali ako kanina. Testerin muna natin. Ito yung 0 volt natin. Ito yung positive natin. Double check natin. Yan, 12.6. Bali, ito yung battery 1 natin. 4.2. Ito yung battery 2 natin. 8.4. Ito yung battery plus natin. Check natin. Ito yung battery minus. Battery 1. Battery 2. Battery plus. Sa likuran makita natin 0 volt, 3.7, 7.4, 11.1. So yung nominal voltage na 3.7 ang binanggit dito. Pero sa iba makita natin dyan 0 volt, 4.2, 8.4, 12.6. Okay, huwag malilito. Pares lang yon. So ikakabit natin to dito. Pero lalagyan ko na to ng wire. Ang wire na gagamitin ko ay number 14. Maiksi lang kasi gagamitan ko siya ng XT30 connector. So, male-female na kasi to. 14 lang gagamitin ko kasi maiksi lang naman. So, ang automotive wire depende sa haba. Pag search natin kay Google, tong gauge 14 o American wire gauge 14, 2.0 mm squared to. Pag 3.1 feet pababa, nasa 30 amp siya. So, ito ay 25 ampere. Pag hiningaan natin ng 25 ampere tong battery pack natin, magdi-disconnect tong BMS natin. So, ibig sabihin, kaya ng wire. So, masama yung hindi pa nagtitrigger to. Halimbawa, nag-23 amps tayo, pero yung wire capacity natin o ampacity, hindi na kaya. Mag-iinit niya, matutunaw na yung goma niyan. Dahilan na ng sunog yan, okay? Kailangan tamang sizing natin. Pero kung kailangan natin ng mas malaki, syempre mas matabang wire gagamitin natin. O mas mahaba. Depende kasi itong gauge 14 na to, sabi ni Google, nasa 5 ampere lang siya pag 18.4 feet. Siguro pataas na yun. Okay? So, depende yan sa haba, sa automotive wire. Wala akong makita nitong brand na to ng datasheet niya. Ikakabit ko na muna to dito. Tapos saka natin ito ilalagay doon. Ang 0 volt. Sa pang-test. 0 volt. 4.2. 8.4. Battery 2. 12 volt. Okay. Tama. B minus. So, muna unahin natin itong saan to. Tignan natin ang wire yan. Goma.
Plastiko. Helping goma. Yan. Hindi siya makalis ngayon. Nasusunod ko kasi para matanggal ko yung helping goma. Yan, isa na lang ang kulang, yung battery plus. Ito, papunta doon. Pwedeng unahin ko na dito. Connection na. Ayun na yan, sa ilalim. Pero iba talaga pinagpapatungan ko pa sa ibabaw kasi parang titignan natin mas maganda mihinang pati ibabaw. Lagyan natin yan. Nakakasatisfy kasi tignan kung pati ibabaw meron. Parang mas matibay. Sa buo ng ating 12 volt. Ang gagawin ko dito ay so delikado to magdikit. Ito tsaka ito. Kabila, ito tsaka ito. Pwede itong mag-short. So ngayon, ang gagawin ko na lang, lagyan to ng harang. So ito na lang naisip ko, itong takip ng Tupperware. Puputulin ko lang yan dyan, lalagyan ko na lang ng konting hot glue. Pwede na to para protection lang. Para protection lang in case na kung saan kasi natin maipatong. Hindi magandang takpan pati itong gilid kasi meron na yung mga awang butas-butas. Makikita natin maganda yung awang dahil sa holder. Ngayon, yung awang na yan, ang purpose niyan para daluyan ng hangin. So pwede natin puwersahan ng hangin to. Pero mas maganda kung gawin nating automatic. Ito, kapares ng bimetallic strip na 45 degree. Pwede natin idikit to dito. Pwede natin gawin dalawa, kabilaan, kung sino mag-trigger. Under yung exhaust fan. Kung bare na battery pack lang to. Pwede. Para makatulong sa cooling niya. 12 volt naman yung exhaust fan natin. 12 volt din naman to. So kaya nyo paandarin na sa sariling cooling system niya. Kasi mahirap din. Kapares ito kung lalagay natin to. Hindi naman mainit. Sayang yung power natin kung papaandaran natin siya ng exhaust fan. Mas maganda kung kailan lang kailangan, doon lang siya andar. Okay. Gupitin ko muna to. Lagyan natin muna ng arang para safe. Okay. Naputol ko na yung takip. Ito siya. Lagyan lang natin ng konting hot glue. Okay na ang ating battery pack. Testingin na lang natin to. So meron na tayong security. Hindi siya masisira. Hindi siya mag-short. Kung sakaling may maipatong tayong bakal o maipatong natin sa bakal ng disasadya. So konting security lang. Lagyan lang natin ng cover. STS connector. So maglalagay ako ng link sa video description ng mga to. Ito ay 25 ampere na BMS o battery management system. Kung hindi nyo pa napanood yung nakaraang battery pack na ginawa ko, ito, yung may USB. So maglalagay akong link sa video description doon na pailuwanag natin yung mga charging tsaka discharging ng 18650 tsaka yung capacity. Okay? Ito ay may rating na around 2.3, 2.4. Sabihin natin 2.3 na lang lahat yan. So walo yan. 18,400 mAh o 18.4 Ah. Sabihin na lang natin 18 Ah. Tapos
12 volt, 12.6 volt. Sabihin na natin sa 11.1 volt. Nominal voltage niya. So, nasa around 200 watts to. Watt-hour. Kung ayaw nyo maginang, kung takot kayo maginang o kaya mag-spot welding, merong nabibiling DIY na holder na ang tawag ay bruised. Ganito lalagay natin sa screen. Yan naman ini-screw lang. Basically, parang siyang holder pero may screw lalabas kada cell. Ganyan. Hindi nyo lalak. Meron yung pindutan tapos may mga bus bar. Detornilyo na lahat. Hindi na kailangan ng hinang. Pwedeng maginang siguro konti na lang para sa mga BMS. Ganyan. So, mas madali yun. Kaso yun nga lang may kamahalan. Maglalagay ako ng link sa video description. Kung maliit na pack lang naman, kung mga 2S lang, 2P lang, pwede na yun. 3S 2P, 3S 3P. So, ito medyo nakaka-nervous, lalo yung spot welding. So, paka magkaroon kayo ng problema. So, kagabi pa to nung assemble natin. Ngayon, kayo na pagkagising ko, pag-tester ko sa kanya dito, 12.57. Ngayon, kayo na 11 plus lang. So, hindi ko na video. 11 plus lang siya. Pero ngayon, 12.57. Tapos, pag chinek natin itong B plus saka B minus, so ito yung diretso to sa battery, 12.57. Kaya na malaki diferensya. Nasa mas mababa to ng 11 something. So, inisip ko, sira itong BMS. Inisip ko talaga sira itong BMS. Kaya ang ginawa ko, inassemble ko ulit yung dating kinalas ko, pero 3S 1P na lang. So, ito yung 3S 2P kong matagal na. Nilagyan ko lang holder. Binalik ko lang. Pabilisan lang. Ito kinalas ko kasi unbalanced to. Ito yung kasama niya. Tinester ko na sila. Ayan. Malakas tong isa. LG. Itong dalawa pala ay generic. 1414 lang. So, nakaganyan niya noon. Wala naman to naging problema. Kundi, nung uli lang napansin ko, nilagyan ko siya ng voltmeter. Malakas siya mag-unbalance pag discharging tsaka charging. So, pag charging, may nauunang mag-charge kasi mas mababa yung kombinasyon. Sa discharging, ganun din sa discharging. Nauna rin silang ma-discharge. Kasi yung mas mataas na cell. Ito naman pantay-pantay pero yung nakaparallel magkakaiba. So ito ang nagiging mas matagal mag-charge saka mas matagal mag-discharge. Okay. So, balik tayo doon. Testing ko kagad to. Inassemble ko bago chinek yung voltage dito. 12.57, tsaka dito. So, pares lang. So, inisip ko talaga sira to. Pero ngayon, ang inisip ko, pagpapalitin ko sila. Pero, nung saksa ko dito sa volt ammeter ko, ang inisip ko munang isa, mag-charge muna. Gamit tong constant current, constant voltage na charger ko. Ang problema, nung si alpha ko dito, pag-check ulit, nag-normal na. So, siguro sa unang gamit lang to. Hindi ko sigurado o dito lang sa BMS na to. Hindi ko rin kasi to pinansin noon kung pantay yung output tsaka charge tsaka discharge. Kasi kala ko talaga tong BMS na to. Yung positive dito tsaka negative dito, kapantay lang dun. Yung pala hindi. Kasi kung papansin natin yung positive niyan diretso, yung negative kontrolado ng mga MOSFET na to o transistor. So, kaya niyang i-disconnect yung output, mawala dito kahit meron dito pag nagkaroon ng mga short circuit o kaya overcurrent. Kagaya nito, rating nito 25 amps. Pag lumagpas sa 25 amps, i-disconnect yung 12 volt niya kung anong voltahe yung output niya. So, yun lang siguro sa unang gamit. Kailangan nating parang, kumbaga, i-jump start, ganun. Kasi ang pares yan 25 amps. Yung ginamit ko dito, 20 amps. Kung hindi nyo pa napanood, ayun, 20 amps yan. Tapos may binili ako ngayon, mas maliit ng konti. Pero ito ay 10 amps. So, mas maganda to kung ganito lang, isang series lang, isang parallel lang. 3S, 1P o kaya 2P. Basta kaya niya magbigay ng 10 amps. Mas safe to sa kanya. So, meron kasi akong paggagamitan to, kaya ako to binili. Makikita nyo naman yun sa ibang video. Tapos, meron niyang 2S para sa 2 cell, 4S para sa 4 cell, 5S, meron pa yatang 6S. Hindi ko alam kung gano'ng karami, pero ito nabili ko rin, pagkalit-liit. Ito naman 1S, kung tawagin nila. Ito para sa single na battery lang. Isang battery, isang ganito. Parang overcharge, over-discharge protection niya rin to. Sa ngayon, i-charge, discharge ko muna to. Paglalaroan ko muna. Sa susunod na video, gagawin natin siyang power wall.
tinambala ko dyan. So, meron akong binili dito maliit na inverter. 200 watts lang, pero modified sine wave lang to. Saka natin paliwanag. Kaya nito mag-produce ng 220 yung 12 volt. Gagawin yan 220 volts AC. Tapos, hindi to power wall. Ito ay battery pack. Magiging power wall lang yan. Pag nilagyan natin ng inverter, ng charger, ang bala ko dyan, pwede siyang i-charge sa AC, sa grid natin o sa Meralco. Tapos, pwede rin siya charge sa solar. Ayun ang power wall. So, dito meron akong ayan, 50 watts na solar panel, monocrystalline. So, kakabit ko na rin ito sa bubong. Kapag hindi na naulan. Tapos, yun na. Assembly na lang natin. Tingnan natin kung kaya niya i-charge. Itong, ano na lang natin to 18AH. I-round off na natin to ay nasa 18AH 12 volt. O 11.1 volt nominal voltage. Okay, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-hit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat.